palaban daw sa maling paraan ng Pangulo ayon kay Senadora Loren Legarda. Pinersonal daw ng Pangulo ang mga batikos pero hindi natugunan ang problema sa kahirapan at katiwalian. Hindi kontento ang mga mambabatas na taga-oposisyon dahil hindi rin daw nila narinig kung ano ang balak ng Pangulo pagbaba niya sa pwesto sa 2010. Hindi naman daw sinagot ng Pangulo ang haka-hakang tatakbo siyang congresswoman sa Pampanga para umano paghandaan na ang posisyon na Prime Minister sakaling mabago ang forma ng gobyerno sa Chacha. Nawawala rin daw sa talumpati ang katagang paalam. Kaya kahit para sa isang kaalyado ng Pangulo na si Senadora Miriam Santiago, tiyak na may karir pa ang Pangulo sa politika pagkatapos ng 2010. Dinepensahan naman ng anak ng Pangulo na si Pampanga Congressman Mikey Arroyo ang ina. Ito na raw talaga ang huling sona niya. Kaya naman hayaan ng ibuhos ng ina ang sama ng loob kahit pa tarayan ito ang mga kritiko. Palaban sa maling pamamaraan. Dahil ang gusto kong palaban, laban sa korupsyon, laban sa gutom at kahirapan. Hindi palaban sa kritikong politikal. Ang good news, daw yung eleksyon. Ang bad news, sabi din niya noon, hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo at tumakbo siya noong 2004. Dahil sabi lang niya, di na siya pangulo sa 2010, pero hindi niya kategorikal na sinabing bibitiw siya sa kapangyarihan. So, may tatanong natin, ano ibig sabihin after presidente, prime minister naman? Naman, that supposed fear was only brought about by her critics, her allies, herself, her family. We've never said that. The term extension is there. As a matter of fact, we've specifically said that term extension is nowhere found in our agenda. The way she was staring into her potential opponents does not indicate to me that she has given up a political career as of 2010. She was in effect attacking those who have been very heavily critical of her, and that is not normally the position of a president who is leaving the limelight. She did not admit to anything. She just said, I never said I would like to extend my term. But there's nothing to prevent her to say so in the near future. Mas maraming senador ang hindi sumipot sa SONA sa iba't ibang dahilan. May mga senador na nagsabing baka raw sila magamit sa planong Chacha ng Kamara. Meron din namang nakirally, pero yung mga dumalo sa SONA handang mag-walk out kung itinuloy ang CONAS. Nagpapatrol, Linda Humilla. Umaga pa lang sa pagbubukas ng sesyon ng Senado, binalaan na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang mga kongresistang nagsusulong ng Chacha. Lalabanan anya ng Senado anumang hakbang ng Kamara na amyendahan ang saligang batas ng sila-sila lang. No charter change will take place without the participation of this Senate. I and all my colleagues are united to resist all moves to amend the fundamental law of the land in any manner that violates the very Constitution which we have all sworn to uphold. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Enrile, sinabi niyang magkakagulo kapag ipinilit ng Kamara ang Chacha. Sisiguruhin din daw ng Senado na tuloy ang halalan sa 2010. Sa kabila ng pagtiyak ni Enrile na di siya papayag na gawing Constituent Assembly ang joint session, boycott pa rin ang maraming senador sa SONA. Una, para matiyak na wala talagang mangyayari at hindi ako magagamit sa anumang hakbangin kaugnay ng Chacha. Pangalawa, may kasabihan, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Pang-siyam na SONA na ito ng Pangulo na hindi naman naging tapat kaugnay sa tunay na kalagayan ng bansa at tunay na balakin nila sa darating na taon. Kung haharapin ka, bobolahin ka lang, magsisinungaling, parang tingin ko insulto sa mga bumoto sa akin na alam na magsisinungaling ganyan at i-dignify mo pa. Ang iba naman, hindi lang binoykot ang SONA, nakirally pa sa kalye. Hindi itong SONA na ito na kung saan peke na nilagyan ng palamuti para lamang mapaganda. Pero ang katotohanan ay nandito sa kalye. Gutom ang mga tao, walang trabaho, ang pag-asa ay nasa ibang bansa pa. May ilan namang nagpasyang pumunta lalo't huling SONA na, pero may kaakibat na babala.
If in case something else happens, I can always walk out because I have no intention of being part of CONAS. Seremonya lang ang pagbubukas ng sesyon sa Senado pero may naisingit na ilang aktibidad tulad ng class picture ng mga senador at 1 minutong pagdarasal para sa kalagayan ng may sakit na si dating Pangulong Cory Aquino. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Sino ba yan? May panawagan ng iba't ibang grupo kay Pangulong Arroyo na ideklara ng bababa siya sa pwesto sa 2010. Pero alam niyo bang maging si dating Pangulong Corazon Aquino humarap sa ganitong panawagan noong 1991? Nagpapatrol Willard Cheng. Ladies and gentlemen, Her Excellency, the President. Sa kanyang huling State of the Nation address noong 1991, hindi lang inisa-isa ni Pangulong Cory Aquino ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. May paalala rin siya sa sarili at sa mga kamping mambabatas na kailangan na nilang bumaba sa pwesto. My term is ending, and so is yours. As we came, so should we go. Tulad noon, pinatatakbo rin si Cory ng mga kakampi niya para sa ikalawang termino. Pero humindi si Cory. Ngayon, nahaharap din si Pangulong Arroyo sa mga panawagan na tahasang sabihin sa kanyang huling sona na bababa siya sa pwesto sa June 30, 2010 at hindi na siya tatakbo bilang congresswoman sa Pampanga para umano maging prime minister kapag natuloy ang tsa-tsa. Sa kanyang huling sona, ilang ulit pang sinabi ni Pangulong Cory na ayaw na niyang magtagal sa pwesto. This is the last time I shall address you on such an occasion as this. Let us clear the air between us. Tiniyak niya sa SONA na magkakaroon ng halalan noong 1992 kung saan pipiliin ang papalit sa kanya. Sa isang linyang tila naging pangitain, sinabi ni Cory na makikisangkot pa rin siya at tututok pa rin sa pulso at mga isyu ng bayan kahit hindi na siya Pangulo. While my power as president ends in 1992, my responsibility as a Filipino for the well-being of my country goes beyond it to my grave. At kahit nalagpasan ni Cory ang 7 kudeta, para kay Cory, hindi siya immortal na walang kapalit. Someone who will do better may stand in this place next year. For I believe in the inexhaustible giftedness of the Filipino people. I only hope that he will be someone who will sincerely mean you well. At dito, winakasan na niya ang kanyang SONA sa pamamagitan ng isang pamamaalam. Maraming salamat sa inyong lahat at paalam. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino.